And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Language ni na Ma'am Jamaica na wala tayong sounds. All right. Sound check tayo, sound check. Okay na yung sounds natin. I-refresh nyo lang po. Yan. All right. Again. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And North, South, East, and West corner, happy Baptist lunch to all of us. And a blessed Thursday to all of us. Welcome back to your favorite noontime show. And ako'y naniniwala mga kapatid na muli na naman lalago tayo sa pagkakataon po na ito. Matinding pagpapala po natin. At matagal-tagal tayong hindi naka-ere. Kaya ngayon ay muli na naman po tayo nagkaroon ng ating Baptist Lunch Program. And I believe this will always be examined. Mamaya, huwag niyo pong kalimutan na ngayon ay meron pa rin po tayong mga aantabayanan na interviews mamaya. At meron pa rin tayong interview na talagang magpapasigla po sa atin mamaya. Kaya at tabay po kayo sa ating programa. Share the link, pass the link. Kanina maganda rin tinatakay sa impormasyong pangkalusugan. At ngayon ay patuloy natin pinag-uusapan ang naging Pasko sa inyo pong pamilya. Bagamat ang topic natin ay Pasko sa ating pamilya, napaka-importante na lagi, sabi ko nga po sa inyo last time, na pinaka-huling mag-i-hearing natin about this topic, sabi ko nga, dapat gawin nating totoo ang Pasko sa pamilya. Alright? Yan ang pinaka-importante. And the only way para maging totoo ang Pasko sa pamilya, kailangang totoo na kasama ang Panginoon sa pamilya. Lalong-lalo na ngayon sa mga young people, tapos na yung araw ng mundo ng selebrasyon. Kaya yan ang kagandahan sa buhay Kristiyano. Buong December natin is a Christmas season. It is the season of the Lord Jesus Christ na kung saan ating muling inaalala ang kadahilan ng kanyang kapanganakan. Hindi tayo naniniwala that it's the 25th. Kaya nga, sa atin, kung fellowship, sabi nga, bakit sa 25th nag-fellowship kayo? Diyan nagkakamali. Lagi tayong may fellowship dito dahil laging nakasentro tayo sa kadahilanan ng ating Kristyanismo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Alright, kaya nga, again, share the link, pass the link. Good afternoon sa mga nandito na nakikita ko na nag-review, mga kapatid. At, i-hashtag, balik nyo ulit yung pag-hashtag ng TBL and your area group. Kaya naniniwala ko dyan na, kaya shoutout sa lahat ng mga nasa area ko at sa lahat ng area ko dyan na United South Border and also ay sa Southeast and also South Central at nandiyan ang Central East, nandiyan ang East and nandiyan ang Makati West. And Northeast, Makati West, Manila West, o Makati Central na pala yun. Makati Central, Manila West, and sino pa na? West Bank, Western Union, at saka Pasay West. Yan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Let's enjoy this program, mga kapatid. Again, ang Thursday is for the young people, kaya Team Focus, Team Preparation, this is for your program. Kaya antabay na kayo dahil ngayon sa topic natin na ang Pasko sa pamilya natin. Kakamustahin natin kung patuloy pa rin ninyong naitataas ang Panginoon at ano dapat ang epekto
na ang pagsi-celebrate ng tinatawag nating Kapaskuhan. Alam nyo kasi mga kapatid, young people, listen to this. Madali lang magsaya-saya during the Christmas season. We enjoy the holidays. Sabi nga ng ating mahal na pastor, one thing we like about Christmas season is the holidays. Yan ang pinaka-importante dahil marami tayong panahon na maitaas muli ng sama-sama ang Panginoon. Kaya nga dito mga kapatid, lagi natin ginagawa yan sa ating simbahan. May programa tayo sa bagay na yan. Alam niyo po, napaka-importante na ang simbahan na hindi mawala ng programa sa bagay po na ito. Dahil kung hindi, sabi ko nga po sa inyo, it is the church programs that keep us safe from worldly influence or worldly compromise. Alam niyo naman sa mundo mga kapatid, alam niyo po, napakahirap yan. Inuulit ko nga po sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo na maraming agaw atensyon. You see? Kaya it's really very important na mapagtuunan po natin ang pansin ang bagay po na ito. Kaya sa inyo mga young people, no? Anong naging effect sa inyo ng Christmas season na ito? You see? Yan yung mga dapat nyong i-check. Ano ang naidulot sa inyo ng Christmas? Yan ang magandang katanungan natin ngayon mamaya sa ating mga nai-interview. Ano ang nagiging effect sa iyo ng Christmas season? Yan ang pinaka-importante kasi dapat lagi itong tandaan po natin. Balik tayo sa reason. Young people, listen to this. Alright? Excuse me. Balik tayo sa reason natin. Yeah, dahil sa meron tayong dalawang i-interviewin mamaya at meron tayong dalawang nasa field natin na mga interviewees na inyong nakaraan ay inyo ring I hope napasahan na sila parehas ng link, no? Alright, so napasahan na parehas. Mamaya nakaantabay na po yan sila. Pero gusto ko munang banggitin muna sa inyo dito mga kapatid. Nakikita po natin dito dito po sa verse number sa Luke chapter 1 verse number 46, ginamit ko po ito noon sa mga mothers. My soul that magnify the Lord. After niya natanggap yung balita na how blessed she was sa pagdadalang tao, sa pagdadala ng Panginoong Jesucristo. And then, kung makikita natin dyan, magdadrop down na po tayo. Alright? Magdadrop down na tayo sa Luke chapter 2. Alright? Sa Luke chapter 2, verse number 40, nasabi po dyan, pertaining to the Lord Jesus Christ. Let's read verse 39. And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city, Nazareth. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So as you can see, after the birth, when the child, Jesus Christ, grew, sabi ng Biblia, the child grew and waxed strong in spirit, when filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Now, listen to this, brethren. Napaka-importante nito, young people, na maisipan ninyo, anong influence ang nadadala sa inyo ng Christmas season, anong naitatranslate na influence sa inyo ng Christmas season, at ano ang nagiging bunga ng Christmas season sa inyo. One of the things, young people, that dapat na mabantayan ninyo at masubaybayan nyo sa sarili ninyo is that after the Christmas season, how does this Christmas season develop you into knowing God more? You see, napaka-importante niyan. Again, inuulit ko po para sa bawat isa po sa atin. Madali lang po, no? Inuulit ko po, madali lang. You see, siguro pati sila Ma'am Arab, bigyan nyo ng link. Madali lang mga kapatid, na sabihin natin, ito ilagay nyo sa isipan nyo, young people, madali lang ma-enjoy ang gifts, madali lang ma-enjoy ang holiday season, pero tandaan po natin, magwawakas po ito. January, New Year na. Sa 31, last Sunday. And then sa 1, New Year na. And after that, the next week, or even the following days, unti-unti nang nagbabalikan. Sabi ko nga last Sunday, or if I'm not mistaken, I preached it, last Sunday, kung hindi ako nagkakamali, or 2 Sundays ago, makikita po natin mga kapatid, na nag-iiba na. Kasi bumabalik na naman na supposedly, dapat ang Christmas season ay may naita-translate na magiging bunga sa tao. Bakit? Because it's the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo po, ang pinanganak ay tagapagligtas. Anong naging bunga sa atin yan? Yung ating kaligtasan. Therefore, sa inyo young people, anong magandang mapulot natin sa Panginoong Jesucristo?
You see, as we remember, as we once again look back dito sa event mo na ito, of course, isama natin ito, kaya ako binasa itong Luke chapter 2, verse number 39 and verse number 40. Ito na po yung next after His birth. As He grows older, as He grows as a child, no? As a child pa lamang ito, sabi ng Biblia, He grew and waxed strong in what? Spirit. As He grew physically, He also waxed strong in spirit. You see, kita niyo mga kapatid, strong in spirit. Kaya nga ako'y naniniwala that even a child, it is not impossible that even a child can be taught how to be strong in spirit. And now going to your age, young people, team focus, and for you, team preparation, the translation of the influence ng Christmas season to you should be the development of your spirit into a stronger stage. Alam nyo ba kung paano kayo young people pwedeng lumakas? Alright? Paano kayo pwedeng lumakas dito young people sa ano na ito, sa tigtag nito dito sa ating paano kayo pwedeng lumakas sa Christmas season? As I said a while ago, maraming temptations on this season. There's a lot of temptations this Christmas season. There's a lot of worldly influence that will rise up on the Christmas season, on these holidays, on this December season. Marami. You see? Kaya nga, dito ang chance mo, young people, kung paano ka lalakas spiritually. Bakit? Dahil kung gagawin mong sentro ang totoong kadahilanan ng Christmas season, kaya mong paglabanan ang worldly influence and temptation during the Christmas season. You can grow and wax strong in what? Spirit. Sabi ng Biblia, the child grew and waxed strong in spirit. You see, ano po yung katuloy? With what? With wisdom. Filled with what? Wisdom. You see that, young people? Team focus, team preparation. Listen. Listen to this, mga kapatid. Napaka-importante nito. You see? Now, ilagay nyo sa isipan nyo po ito. Etong Christmas season, lumakas ba kayo lalo? Na-develop ba yung inyong strength, yung inyong spiritual strength? Na-develop ba on the Christmas season? During the Christmas season, naitulungan ba kayo ng Christmas season para ma-filled with what? With wisdom. Na-filled ba kayo more with wisdom on this Christmas season? You see? Yan yung maganda na tingnan ninyo, mga kapatid. Kasi because the Lord Jesus Christ grew on this matter. You see? Ito yung kadahilanan. Kaya ako sinasabi po ito sa inyo para mailagay nyo na kagad sa isipan nyo ito. The child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom. And anong kasunod? And the grace of God was what? Upon him. Ang biyaya ng Diyos was upon the Lord Jesus Christ because He is filled with wisdom and He grew and waxed strong in what? In spirit. Alam niyo po, team focus, listen to this, team preparation. You cannot deny the truth, the fact that what the Bible is trying to emphasize here, ito yung kailangan yung pagtuunan ng pansin. You know why? Because most of the time, sabi ko nga po sa inyo, natutuwa kayo, young people, on the events, on the activities, but there's no translation of the influential fruit na meron ang Christmas season sa inyong Kristiyanong buhay. You see, gano'n na rin, maaaring may nanonood po ng mga adults ngayon. Pwede rin natin itong mai-check sa ating pong mga sarili as a church. Alright? Gawin natin ito na as a church. Napaka-importante nito. As a church, ano ang naging impluensya sa inyo ng Christmas season? Dahil as a church, mga kapatid, no? Idamay na natin ang buong church. Total, alternate naman tayo ng young people and church doctrine, eh. You see? So ngayon, as a church na muna tayo. As a church, mga kapatid, no? Ilagay po natin sa isipan mo nito, bilang isang miyembro ng simbahan, individual member of this church,
lumago ba tayo on this Christmas season? Na-develop ba yung physical, yung spiritual strength natin on this Christmas season? On this Christmas season, have we experienced that we were filled with more wisdom than before? You see, and have we really felt the grace of God this Christmas season? Minsan kasi, yung grace of God, natatranslate natin yan as yung biyaya ng Diyos sa atin. Totoo naman po yan. As biyaya ng Diyos ang usapan, nararamdaman natin yan. But we felt it more through the physical, through the earthly things na dumarating po sa atin. But how about the translation of the grace of God through the spiritual things na dumadating po sa atin? Sabi ko nga po sa inyo last night, kung maalala ninyo, tad matatapos na lang yung taon. Tad the last week of the year 2023. Tad pa rin tayo ng event. 25, 24, nasa church. 25, 26, church and Christmas, PSS Christmas Fellowship. 27, nasa church tayo because may service, bagamat maraming wala. And then 28, eto ngayon, Thursday, may Baptist lunch, may family time with God kanina, may formasyong pangkalusugan kanina. Ngayon, nasa Baptist lunch tayo. Mamaya lamang at 3 o'clock, may event, yung year-end fellowship ng Team Focus. And then after ng year-end fellowship ng Team Focus, ano na naman ang kasunod natin? You see, meron na naman mamayang gabi na staying alive, and then after na staying alive, bukas, nandiyan na naman ulit, family time with God, impormasyong pangkalusugan, the Baptist lunch, and then ano na naman ulit ang papasok? Papasok na naman ang the preparation. Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, napaka-importante po nito. Again, inuulit ko po mga kapatid, ilagay po natin sa isipan po natin ito. Alright? Napaka-importante. Let me make this clear. Anong na-develop sa atin on this Christmas season? Just like the Lord Jesus Christ, when He became a child, as He grew, as a child, He grew and waxed strong in what? In spirit. Anong sabi ng Biblia? Filled with wisdom. And the grace of God was upon Him. You see, now, ito po yung sinasabi ko sa inyo, lalo na sa inyo rin ng mga young people. Sa atin lahat, fathers, mothers, young people, and young men, young ladies, as a church member, as an individual church member, you see, na-develop ba ang ating spiritual strength on the Christmas season? You see, kagabi, pinag-uusapan po natin yung leveling up our commitment. It's part of developing your spiritual strength. You see, if you want to level up your commitment, you have to develop your what? Your spiritual strength. You see, lagi ko po sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason na hindi po natin yan pagtutuunan ng pansin mga kapatid. Darating sa punto ng buhay po natin, inuulit ko po, darating sa punto ng buhay po natin na kung ano ang Christmas season last year, siya pa rin ngayon. At kung anong Christmas season mo ngayon, yan pa rin next year. Sabi ko nga sa inyo kagabi, hindi pwedeng pare-parehas yan. Kaya nga may tinatawag tayong New Year. Anong sunod na batian natin? New Year. Happy New Year. So the essence of New Year, hindi parehas yan ng 2023. Di ba? Hindi pwedeng parehas ng 2023 ang papasok na 2024. Bakit? Dahil pag yun na nangyari, walang essence yung Happy New Year greeting natin. Walang sense po yun, mga kapatid. No? Kaya maganda ilagay po natin ito sa isipan po natin. It's always the best thing to do na dapat laging sariwa sa isipan po natin. Kaya nga kung titingnan nyo, kakamustahin yung Pasko nyo. Nagbatihan, Merry Christmas. What's the definition? Yung lagi kong sinasabi, mga kapatid. What's the definition of your Merry Christmas? How can you be merry on the Christmas if in your Christmas, there's no reason to be merry? I'm not talking about your gifts. I'm talking about the main reason. If the main reason is not on your Christmas, there's no true merriness or happiness at all. Ngayon, babati na tayo ng Happy New Year. Bago tayo bumati ng Happy New Year, make sure na ngayon, bago pumasok
yung 2024, this Christmas season, yan ang kagandahan sa plano ng Diyos sa buhay natin eh. You see, matindi maghanda ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Bakit ko sinasabi po yan? Tingnan niyo po, bago tayo pumasok ng New Year, dinidevelop niya tayo on His season. Dinidevelop niya ang ating spiritual strength para bago ulit ang pagpasok. Sa pagpasok ng bagong taon, bago rin yung ating spiritual na kalakasan. Yan dapat ang naita-translate sa atin ng ating tinatawag na Christmas season. Kaya nga yan yung magandang bantayan natin sa ating mga sarili. Simpleng question lang yung sinasabi ko po sa inyo. Mula sa young people, young lady, young men, fathers and mothers. The simple question is this. Anong naging translation ng Christmas season na ito sa inyong spiritual life? You see? Did you develop? Were you able to develop your spiritual strength? Were you able to be filled with more wisdom on the Christmas season? Para pagpasok ng New Year, talagang new ka rin. Bakit? Na-develop ka eh. Na-develop yung spiritual strength mo eh. Na-level up yung commitment mo eh. Kaya pagpasok ng bagong taon, bago ka ba? You see? Yan ang tanong. Mahirap pumasok ang bagong taon kung hindi ka bago. Walang bago pag hindi ka nagbago. Nakuha niyo po yung point? Again, inuulit ko. Bagong taon, bago ka ba? Bago ka ba? Simple lang yung tanong ko. Walang sense. You see? Walang sense na magbatian tayo ng Happy New Year! Then pagpasok ng New 2024, hindi ka naman nagbago. You see? Bago lang yung mga earthly na kasuotan mo. Bago lang yung mga earthly possessions na meron ka. Pero the spiritual status mo, hindi nagbago. Di ba? Magandang reflection yan, mga kapatid. Napakagandang reflection yan. Mula sa mga young people hanggang sa mga adults. Yung Happy New Year nyo, gusto nyo maging happy, dapat new. Magkakasunod eh. Happy, masaya, new, bago, year, taon. Maligayang bagong taon. Pagka walang pagbabago, alright? Pagka walang pagbabago, okay? Pagka walang pagbabago sa iyong New Year, ang bati mo lang, maligayang taon. Kaso mahirap maging maligaya pag walang bago. Ang ganda, no? Mahirap magsabi na, maligayang taon sa'yo. Anong rason mo? You see? Na maganda kung ang rason ng pagbati natin ng maligayang taon, lagyan mo ng bago para totoong maligaya. Pag New Year, maligaya kasi may bago. Ngayon, ikaw, ilagay natin sa sarili natin. Kaibigan, mag-usap tayo. Di ba? So, mag-usap natin ngayon, mga kapatid. Young people, i-check nyo yan. Kaya mamaya, yan yung theme ng year-end fellowship ng mga young people ng Team Focus. Spiritual reflection. Kakamustahin ko sila sa kanilang naging Christianity for the year 2023. How's your Christianity for the year 2023? Yan ang maganda. Kaya ito yung i-emphasize ko sa Team Focus. Kasi, alam nyo, madali lang. Sabi ko kasi, madali lang magregalo sa magulang, madali lang magregalo sa kaibigan, madali lang magregalo sa kung sino-sinong tao. Pero alam nyo, ang pinakamaganda, ang pinakamas mahirap, that on this Christmas season, dito ka magpalakas ng spiritual mo. You see, huwag kang puro sa outward. Huwag kang puro mag-dwell in sa mga earthly na bagay, sa mga physical na bagay. Mag-dwell in ka sa what should be spiritual. You see, again, dito, kagandahan sa simbahan natin, dinidefine natin ang totoong spirituality. Hindi yung puro ka iyak, tapos wala naman sa gawa. Hindi yung puro ka pabanal-banal ko na ultimong pagbibiro ay kakarnalan na, pero ang totoo naman nun, tawa ka rin ng tawa pag may nagbiro. You see? Kaya dito kagandahan natin, nililinaw ng pastor natin, Pastor Hill, nililinaw niya sa atin ang totoong essence ng spirituality, ang totoong sense ng spirituality. You see? Now, kaya tingnan niyo po mga kapatid, i-check natin yung sarili natin. Ngayong taon po na ito, how's your Christianity this 2023? Itatanong ko na sa inyo, Team Focus sana yan Pero let me just use it for you. How's your Christianity this 2023? Kamusta?
Para malaman mo yan, para patuloy na ma-check mo yung sarili mo, i-check mo. Ano? Kasi itong season na ito, ang Christmas season na ito, magsasabi kung anong Kristyanismo meron ka eh. Yung mula January natin hanggang November, ipin-prepare tayo para sa darating na season na ito eh. You see? Bakit? Matindi ang ano sa season na ito eh. Sabi ko sa inyo kanina, matindi ang temptations, matindi ang influence na mga papalabas ng mundo. You see? So, ngayon, pinalakas ka ng January to November, dapat ngayon ka lalago. Ngayon magdi-develop yung iyong spiritual strength. Ngayon ipapalabas yan. You see, ngayon dapat lumabas yan sa iyo para pagpasok ng panibagong taon, iba ang spiritual strength na dala-dala mo. You see? Kaya, anong translation? Sabi ng Biblia, the Lord Jesus Christ grew and waxed strong in what? In spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon Him. You see that? Itong maganda na ilagay natin sa isipan natin, that should be the translation of what? Of the Christmas season in our spiritual life. Ano yun? Are we growing and wax strong in spirit? Were we filled with wisdom during the Christmas season? And the grace of God, if we're going to grow and wax strong in spirit, we will be filled with wisdom, sabi ng Biblia, and the grace of God was upon Him. Therefore, the grace of God will be upon us if we will be filled with wisdom. And if this Christmas season help us to be filled more with wisdom and grow and wax strong in spirit. Not in physical, but in spirit. Mga kapatid, maliwanag yan. Kaya kung kakamustahin natin, mga kapatid, you see, kung kakamustahin natin ang sarili natin, bago ka gumawa, kaya may sinasabi tayong mga New Year's resolution, alam nyo, huwag kayong sumabay sa mundo sa mga New Year resolution na yan. Ang kausapin mo sa goal mo for the New Year is spiritual resolution. Yan ang dapat na pag-usapan mo sa sarili mo. Ang tabayanan nyo po ang mga katagang yan is spiritual resolution. Yan ang pinaka-dapat na i-check nyo po sa sarili po natin. Hindi po tayo, tandaan po natin, ang diablo, sabi ko nga lagi sa inyo mga kapatid, naghahanap lang ng kanyang pagkakataon. Alright? So, ayun mga kapatid, ay naging maliwanag po sa inyo ang mensahe ng ating po pinag-usapan po ngayon. Kaya nga, ang Pasko sa pamilya natin should be one of the reasons, I can say that. Ang Pasko sa pamilya ko helps me to develop more pagdating sa ministry ko. Pagdating sa family namin, ang Pasko sa pamilya namin always helps us to enjoy the presence of the Lord more. It helps us, ang Pasko sa pamilya namin always reflects God's greatness and goodness in our life. Hindi sa mga tinatanggap namin primarily, but sa mga nakikita kong galaw ng Diyos sa simbahan po natin. Yan ang Pasko sa pamilya ko. Nakikita kong nagmamagnify ang Panginoon sa simbahan po natin. Yun na nga lang dinanas natin. Sabi ko nga, narinig niyo po ako sa mga nakasama noong 25 and 26. That's God. What we've witnessed in the Baptist Ranch, that's God. You see, that's the work of God's hands. Hindi naman kalakihan yung tithes and offering natin. Pag tayo ay nagbibigay, hindi naman kalakihan yung commitment natin. But look what we've witnessed sa binibigay natin sa Panginoon. Unfaithful pa nga tayo doon eh. But that's God. You see that? Kaya akong sinasabi sa iyo, yan ang Pasko sa pamilya ko. Ang Pasko sa pamilya ko is the season of once again witnessing God's greatness and magnifying His name. Yan ang nakikita ko mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pag hindi na-develop yung spiritual strength natin sa kabila ng pinapakita ng Panginoon sa simbahan po natin, something is wrong. We really have to deal with that seriously and kneel down and talk to God sa bagay po na yan. Seryosohin yan. Pagka hindi po ninyo nakita ang mga bagay na sinasabi ko po sa inyo. You see? Kaya ngayon mga kapatid, ay makakatanggap mo, kamustahin naman natin ang mundo. Kamustahin naman natin ang mga tao na nasa kapaligiran po natin. Kung kamusta ang Pasko ng kanilang pamilya.
Yan ang napaka-importante. Yan ang magandang maitanong natin sa kanila. Kamusta ang Pasko sa inyong pamilya? Talaga bang merry ang inyong Christmas? Yan. Malalaman po natin yan. Dahil sa meron po tayong mga kasama uli sa field natin, mga reporters po natin na nag-aantabay, nagsusubaybay, servisyon totoo ang kanilang hatid sa bawat isa po sa atin. Kasama po natin. Actually, kasama po natin. Unahin po natin. Ready na ba sila? Ready na parehas? Kausapin natin muna si Mama Ara. Alright? Si Mama Ara. Mama Ara, magandang tanghali sa inyo. Mama Ara, yan talaga naman. Ready ka na ba, ma'am? Medyo lakas-lakasan lang yung ano nyo, yung boses. Nakamute pa kayo, nakamute. Ma'am, pakiulit. Nakamute kayo, nakamute. Yan, okay, game! Magandang tanghali po sa inyo lahat, the Baptist Lunch Family. At syempre sir, ready tayo din. Palagi naman tayong ready sir. Ayan ang ating training dyan. Dapat laging handa. Ayan. Kaya nga ngayong hapon sir, ay tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Opo, tuloy-tuloy na ang ating, ang ating public interview. At yun nga po, ay yung ating tema ngayon na Pasko sa pamilya. Anong Pasko sa pamilya mo? So, alam naman natin sir na tapos na yung celebration sa kamunduhan or sa labas ang tinatawag na Christmas season. Okay lang ba? Yeah, tuloy lang. Okay lang. Kaya ngayon sir, makakapagod tayo sa kabataan, babae, team rep na kung nag-celebrate yung tinatawag nating literal sir, sugod bahay tayo ngayon sir. Sugod bahay tayo ha. Ayan, tara po. Sugod bahay tayo, sugod bahay. Yeah, Tama sige. po tayo. Ay, bukas na. Ayan. Tapos, ayan, sir. Magandang tanghali. Nandito tayo ngayon sa tahanan ni Ma'am Cecil. Ayan, sir. Wow, magandang tanghali, Ma'am Cecil. Magandang tanghali daw po, Ma'am Cecil. Lakasan mo lang, Ma'am Cecil, para rin tayo sa Luzon. Sige po. Ayan. Ma'am Cecil, bago tayo pumunta sa ating interview, pwede ka po munang bumati sa ating mga dyan sa hapon na ito. Ayan, bata ka ma'am. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Cecil from Taguig po, housing. Amen. Taga sa anong probinsya ni Ma'am Cecil? Romblon po. Wow, taga Romblon pala si Ma'am Cecil. Oh, mga taga Romblon dyan, magandang tanghali daw po sa inyo. Ayun, magandang tanghali. Ano po yung salita doon po sa Romblon? Ano po, Bisaya. Pero Anong oras? Napaisip si ate. Anong oras sa Romblon? Anong oras sa Romblon? Ayan. Sa Romblon, parte pa rin naman ng Pilipinas yung Romblon. Yes po. Ayan. Luzon po. Luzon. Now I know. Ayan, sir. Ngayon nga, Ma'am Cecil, kaya kami narito para meron lamang kaming katanungan sa iyo. Dahil nga, alam naman natin na yung Christmas season na tinatawag is nag-celebrate na nitong nakaraan ayon sa ating lugar. Ayon sa Romblon. Ayan, para sa iyo, ano yung naging impact sa iyo ng tinatawag na Christmas season? Of course po, yung impact po niya is bringing us hope and joy po. Siyempre po, madaming pagsubok yung dumating for the whole year 2023. And nandun pa din yung pag-asa every time na mag-celebrate tayo ng Christmas season. Nandun pa din yung mas lumalakas o mas umaangat yung pagkakaroon ng pag-asa. At yan, of course, nandiyan din po yung pamilya. And yun po yung nagsisilbing parang pundasyon po namin and the connection. Ganyan. And of course, ito po yung Medyo nawala yung camera niyo, ma'am. na pagbibigay po kay kapatid or sa pamilya namin. Hindi namin, parang hindi namin na nararamdaman na hindi kami buo or magkalayo. Kasi nandun pa din po yung pinagdaan. Nandun yung reminder na lahat kami nagkakaisa because of God. Ayun, sir, napakaganda. Ayon ang kanyang pinunto, sir. Yung para sa kanya, yung essence or yung impact sa kanya ng Christmas is magkaroon muli ng hope, ng pag-asa. So, sir, ibig sabihin may pag-asa, sir. Diba, sir? Yeah, may Ayun. pag-asa. Po, napakagandang Lalo na kung nasa pag-asa ka.
Sir, yun, ayon sa kanya, sir, yung mas lalo daw tumataas yung level ng kanyang pag-asa, sir. Bukod doon, sir, hindi niya nararamdaman na bagamat malayo yung kanyang family, tama po ba? Yes, Sino kasama niyo po dito ngayon? Mother ko lang po, tas yung ate ko. So, ate, sa province, ang sinong mga naiwan? Sa ibang bansa. Nasa ibang bansa. Oh. Okay, so kung celebrate ka, hindi kayo kumpleto. Pero ayon sa kanya, sir, hindi niya naramdaman na hiwa-hiwalay sila. Hindi niya naramdaman na magkakalayo sila, kundi isang buong family pa rin sila na nag-celebrate. At yun, napakagandang impact. Ngayon naman, dahil nga, ayon sa iyong pananaw, yun yung naging impact sa'yo ng tinatawag na Christmas. So, looking forward ngayong New Year naman, ano naman yung plano o paano ka naman ngayon prepare para sa darating din? Kasi po, this year po, parang yung faith ko is naging roller coaster siya. Since umalis yung kuya ko, parang napalayo na or nawala na ulit ako sa presence ng God. Gusto ko po Yun ang maganda. Amen. Yes, sir. At ito, maaaring pagkakataon na ito, ginamit din ng Panginoon na makausap ka namin, makasama ka namin para ito yung maging way. Yung sinatawag na panumbalik yung pananampalataya sa Panginoon. Siyempre, hindi naman huli ang lahat, may pagkakataon tayo, pwede po kaming maging gabay sa'yo para po yung iyong paglilingkod sa Panginoon. So Ma'am Cecil, maraming salamat sa iyong time na ibinigay sa amin upang maibahagi sa iba din yung kung paano ka nag-celebrate ng iyong Christmas at paano mo naman nilook forward yung New Year. Napakaganda, sir, ng kanyang sinabi at kung ang mga kabataan yung maaring ang New Year sa kanila, ganun ulit, paputok, celebration, kung saan sila. Pero sa kanya, sir, ang gusto niya mapanumbalik yung pananampalataya. Amen. Napakagandang info yun ng isang kabataan. Napakaganda. Katanungan, sir, kay Ma'am Cecil, sir. Pinakamaganda, matulungan natin si Ma'am Cecil na maimbita natin siya sa last Sunday ng December 31. Yan. Dahil na, Ma'am Cecil, din yung magandang gusto ko yung sinabi nyo kanina. Akala nyo para sa lahat ng mga nakasubaybay, yan ang sinasabi ko kanina sa inyo. Napaka-importante na ang maganda yung sinabi ni Ma'am Cecil na darating na bagong taon, gusto niya pagdating ng bagong taon, maibalik niya na malakas lalo ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Para mangyari yan ang kadahilanan kung bakit merong simbahan. Yan ang napaka-importante. Kaya, pinapanalangin namin, Ma'am Cecil, na makasama ka namin sa darating po na linggo. Yan, para ma-recognize ka rin ng aming church. Yan. Sige, Ma'am Ara, take it away. Ako, yan, sir. Tinanong ko, sir, yes or yes, Ma'am Cecil? Yes, sir. So, Amen, amen. last Sunday of the month po, doon sa church, pagkita-kita tayo, ma'am, para na sa ganun ay, ito na yung muli, yung umpisa para matupalik yung iyong faith o pananampalataya sa Panginoon. So, Sir Joe, maraming salamat, sir. At kung si Sir Gerald, sir, meron siyang free haircut ba sa Hairmate? Yeah. Kami, sir, bukod sa libreng t-shirt, may libreng lunch. Yo! Libreng lunch. Libre. Bahay nila. Sa bahay pa ng libre lang. Sila pa nagpalan sa inyo. Kakaiba. Yan, sir. Nag-monitor din pala yan, sir. Ang kanyang, kasi kasama yung kanyang ate. Ayan. Yan. Hello po kila ate. Yan. Hello po sa inyo. Yan. Yan. Ay, anak ni ate. Anak ni ate niya. Amen. Monitor sila, sir. Amen. Ayan. Oy, nasa TV pala kami. Sa kaway, sir. Amen. Ma'am Cecil, halika po ulit. Ma'am Cecil. Oo, naiwan mo siya sa labas. Sa kanya. So, again, maraming salamat, Sir Jao and TBL family. Ayan! Meron ka na t-shirt. Ayan. Yan. Amen. Alright, thank you, Ma'am Ara. Alright, maraming salamat. Yan, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. No? Akalain nyo, that's the best na makita po natin na talagang magandang marinig natin mula sa kanila. Merong ganong klaseng goal na bumalik ang kanilang kalakasang sa pananampalataya sa Diyos. Yan ang pinag-uusapan natin. Tumpak ngayong tanghali po na ito. Alright, punta tayo sunod natin. Sir Joel Aribalu. Magandang tanghali sa iyo. Gising pa ba kayo? Yan.
Yan, Sir Joran, magandang tanghali. Uy, bakit nandiyan dyan kayo sa 7-Eleven cash kringle? Yo, 7-Eleven Quezon City kami napadpad, sir. Quezon City talaga. Sige. Andito kami ngayon sa EM Signal Village Elementary School. Yan. Ayan, katabi ng Hangten High School. Na? Hangten. The Prime. At meron kami dito na-interview nga na dalawang kabataan. Si Yan. Bro Justin at si Bro Dice. Yan, naghihintay sila rito. Habang naghihintay, sila ay nalapitan natin. At sila nga ang ating magiging magiging guest ngayong araw na ito. Yan. Sa Amen. Baptist Lunch, right? Kumusta kayo? Bati kayo? Mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Australia. Ay po. Yan, dito muna sila patinginin sa camera natin. Sa Facebook sila nakamonitor eh. Ano sa camera? Yan. At least nakamonitor sila. Yan, magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali. Ang kausap namin, sir, si Dice. Si Dice. Oy, si Dice 1. Hindi sikat yun ah. Yan. Sige, Sir Joran, take it away. Meron kami kumusta naman, kumusta ang naging Pasko ng pamilya mo ngayong taon na ito? Nagpapasalamat po kami dahil pagkakas po kami sa aming pamilya. Ayan, napakahabang sagot. Natouch talaga ako sa kanyang sagot. Nakikita sa kanyang mukha yung saya, yung masaya pag-ibig. Kita kay Dive saya. Ayan, kasama namin dito si Justin. Yan, Justin. Yan, Justin, magandang tanghali sa iyo, Justin. Tatangali din po. Yan. Gaya na tinanong namin kay Dice, same question din yun. 0.3 negative xy to the Hindi yan, mali yung tanong mo. Mat yan eh. Kumusta naman na yung taon na ito ang naging Pasko sa pamilya mo, Justin? Okay lang po. Sobrang saya po. Okay. Ang dami po nga. Oh, parang para sa iyo yun, Jo. Masaya po kasi kompleto po kaming lahat. Yun po. Ayun. Masaya dahil kompleto silang lahat. Yun. Alright. Paano ang question, Justin? Bagong question. Ngayong darating na taon, nag-enjoy kayo ng family mo ngayong Christmas. Ngayong darating na taon, looking forward, ano yung sa tingin mo, haharapin mo sa susunod na taon? Kasama ang pamilya mo. Una Huwag yung likod ng bayang harapin nyo, ha? Yung harapin. po, mabayarin po, gano'n. Sa bahay. Sa bahay po. Rente. Yan po. Matindi yung bahay. Matindi sila. Saka po pag-aaral ko din po. Yan lang. How about you, Brother Dice? Yan. Looking forward, yan. Paano nyo, ano yung nakikita mo na magiging ang harapin nyo sa bagong taon? Siguro po dahil po busy po kasi yung trabaho ko sila eh. Kaya baka siguro po di po kami kasi sa tama ko sa Sir Joe, baka may tanong ka pa sa kanila, Sir Joe? Yan. Ang pinakamaganda niyan kamusta ba sa panibagong taon, ito ba sa nagdaan na Christmas season o itong Christmas season, talaga bang, magandang maitanong natin sa kanila kung talaga bang naitaas din nila ang Panginoon sa loob sa ating Christmas season? Paano kaya ninyo naitaas ang Panginoon ng Christmas season? Yan ay papalo up mo sa kanila, Sir Jorald. Paano itaas ang Panginoon ng Christmas season? Paano daw naiangat na itaas ang Panginoon ng Christmas season? Paano naiangat ang Panginoon ng Christmas season? po, araw-araw pong manalangin at pagtiwala sa Diyos. Nawala lang kung saan ang pagtipot natin araw-araw. Yun, maganda sagot yun. Maganda sagot. Araw-araw na manalangin. Yan ang pinakamaganda na magkaroon ng pakikipag-usap sa Panginoon. Yan alam niyo, yan ang kadalasan na nakakalimutan ng maraming kabataan ngayon makipag-usap sa Diyos. Kasi parang kala nila, yung parang magic lang maipag-usap sa Panginoon di ba? Kasi laging kausap si Josh.
Yeah, ano? Ayan. Yeah. Okay, next. Si ano kaya? Yeah, Brother Justin, may tanong sa'yo si Sir Jao. Yeah. Ikaw. Ikaw, Justin. Paano mo, Justin, na itaas ang Panginoon sa Christmas season? Ano po, nagdadasal po palagi. Yung nananalangin po. Yun. Amen. Prayer po. Papadalangin ito mga batang ito. Yan. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Tama yan, tama. At least pareha sila nagkakasundo sa isang napakagandang Yes. sagot. Para maitaas ang Panginoon, kailangan maging mapanalanginin ka. Yan. Napaka-importante. Maraming salamat, Justin at Dice. Sir Gerald. At dahil dyan, ngayon ay bibigyan namin ang souvenir t-shirt mula sa The Baptist Lunch na kung saan narito ang Pasko sa pamilya ko. Yan. Wow. Dito mo sino ka. Ayan. Ito rin sa iyo, Brother Justin. Ayan. At hindi lang yung bro. Dahil feeling ko, galante ako ngayon, mamimigay ako ng Palawan Package Tour. Hindi. Palawan Package Tour. Yung Palawan Package Tour na yung habang tinutulog kayo sa Palawan ng Pulunggay sa package. Ano lang, bibigyan namin kayo ng free haircut sa Hairmate Salon. Yan, mamaya. Yan. Alam ba nila, Sir Gerald, dahil nandiyan lang si yung Airmate Salon sa kanila? Hindi pa rin alam. Tuturo ko mamaya sa kanila yan. Yan. Yan kasing kasama nyo, Dice at saka Justin, yan kasama nyo ay yan ang may-ari ng Hermate Salon. Dyan lang sa tabi ng 7-Eleven. Yan. Kaya may free haircut. O ba? Matindi yan ha. Kaya ay iniimbitahan din namin kayo. Iniimbitahan din natin sila, Sir Gerald, sa darating na linggo para ma-recognize sila sa church. Importante yun. Yes, matik na yun, sir. Matik na yan. Yan. Papuntahin natin kasi susunduin natin sila. Alam natin sila sa kanilang mga parents na maging bisita sila sa darating na sa Yes, amen, amen. Para totoong magtatapos ang taon na naitataas nila tuloy ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat, Justin at Dice. Maraming salamat. Amen, amen. Thank you for your time. All right, Sir Gerald, maraming salamat. Yes. Maraming salamat sa mga manonood ng Baptist Lunch. Yan, back to you guys. All right. Again, mga kapatid, nakita nyo naman po at talagang napakahalaga na may emphasize natin sa atin pong mga nai-interview na dapat Panginoon na nagiging kadahilanan ng Merry Christmas at ng Happy ng New Year. Yan ang napaka-importante po. Kaya mga kapatid, para sa atin as church family, CSI family, let's always set the example and let's always set the tone and set the illustration sa mga taong nakakita sa atin, sa mga kapitbahay po ninyo, mga ka-office mate nyo, ka-workmates ninyo, schoolmates ninyo, young people. Always set the example kung paanong makikita sa inyo ang talagang bunga ng Christmas season sa darating na bagong taon. Alright, so dyan po muna tayo magwawakas mga kapatid. I believe na tayo po ay marami pong napulot sa ating pong pinag-usapan niyo. Do not forget, fathers, mothers, team focus, team preparation, young men, young ladies, always put in mind, ano ang translating influence sa inyo ng Christmas season? Katulad ng Panginoon Jesucristo, He grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom. The question is, ngayong Christmas season, yan kaya ang naidulot sa inyo? Yan ang dapat na pagtuunan natin pansin. Para papasok ang bagong taon na talagang bago ang ating spiritual strength because na-develop tayo, bunga ng development natin this Christmas season. Muli mga kapatid, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. This is Brother Johnny signing off on our program, and on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Team Focus, see you sa ating fellowship. God bless us all. I love you all.